Kabanata 101. Sinabi ni Lance, gusto ni Dylan na magsanay ng martial arts, pumunta sa tinitirhan ko at turuan siya, Miss, kung gusto mong matuto, maaari kitang turuan ng 1 o 2 galaw. Ayokong matuto mula sa iyo, at pati na rin, mas kaunting mga hindi nauugnay na tao ang dadalhin sa bahay sa hinaharap, naayos mo na ang 2 sa iyong mga tao. Sabi ni Sally. Bilang bodyguard ng pamilya mo, may karapatan pa rin ako. Hindi siya pinansin ni Lance, gayunpaman, ang pagiging bodyguard niya ni Lance ay isang paraan para maghanap buhay o matulungan ang kanyang ama, si Kent Brown, iyon lang. Sally Brown, ang nakatatandang kapatid na babae, ay hindi kailanman naging mabait kay Lance, bagamat si Lance ay unang nang molest siya sa kanya sa silid ng mga babae, ngunit iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi na gustong baguhin ni Lance ang kanyang imahe sa kanyang isip, kaya hayaan ang kalikasan gawin ang kanyang kurso, maging ito ay masama o hayop, gayunpaman. Lance ay gumagawa lamang ng kanyang sariling trabaho, hindi siya kumukuha ng mga babae, hindi na kailangang palubhin ang kanyang sarili upang matupad si Sally Brown o anupaman. Bilang karagdagan, si Lance ay hindi gusto ni Sally Brown, at kung ikukumpara sa kanyang kapatid na babae, hindi siya makakahanap ng maihahambing sa buong lungsod ng London. Hindi magiging katulad ni Yvonne Song si Lance, dahil gusto niya ang ginang, kailangan niyang bigyang kasiyahan ito at sundin si Yvonne sa lahat ng bagay. Huminto si Lance sa pakikipag-usap kay Sally Brown, at hindi rin masyadong nakipag-usap si Sally Brown kay Lance. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan sa sasakyan, sinabi ni Dylan, siya nga pala, Lance Damon, saan ka nagpunta ng tanghali? Sana ay mahahanap kita para sa hapunan. Walang pakialam na ngumiti si Lance, pumunta ako sa isang lugar kasama si Bella para gumawa ng personal na negosyo. Ayaw ni Lance na linawin ito dahil ayaw niyang masyadong makisali sa isang bagay na nauugnay sa Dark Warrior. Naisip ni Dylan na hindi dalisay, agad na naisip ang aspetong iyon upang pumunta, nakita ang ngiti ni Lance na medyo malabo pa rin, agad na hindi maintindihan, nag-thumbs up, ikaw bull kaysa malaking tanghali upang gawin ang mga bagay, hindi mas kawili-wili sa gabi. Naisip ni Lance na hindi niya naiintindihan ang salitang love interest at ngumiti, wala akong oras sa gabi, kaya lumabas ako para gumawa ng isang bagay sa tanghali habang mayroon akong kaunting libreng oras, ngunit hindi ko ginawa. Asahan mong babalik pagkatapos ng mahabang panahon, at naisip kong babalik ako sa lalong madaling panahon, pagkatapos ng lahat, magagawa iyon sa loob lamang ng ilang minuto. Si Lance ay nagsasalita tungkol sa pagbibigay kay Tita Leona ng acupuncture at detoxification. Kahanga-hanga, kaya gaano katagal ginawa iyon? Tanong ni Dylan na may hindi maliwanag na mga mata. 1 oras o higit pa. Sabi ni Lance. Wow! Jianghu veteran? Very experienced. Tandaan ang website, conshoate.net. Naku, hindi naman masama. Si Sally Brown sa likurang hilera ay sumimangot at galit na sinabi, kung patuloy kayong nagsasalita ng walang kaparerekan dito, bitawan mo ako mismo ang magtataksi. Si Dylan ay abala sa pagngiti kay Sally Brown, sorry nakalimutan kong nakaupo ka pa rin sa likod. Nakita ni Lance na talagang naguguluhan si Sally Brown, seryosong nakikipag-usap siya kay Dylan, ngunit nagalit pa rin siya at sinabing, Dylan, huwag mo na siyang pansinin, talagang lumalago ang galit niya. Nakita ni Sally Brown na talagang may dahilan pa rin si Lance, galit, ihinto ang sasakyan, sasakay ako ng sarili kong taxi pabalik. Sinabi ni Lance, hindi ako titigil. Talon ako palabas ng kotse kapag hindi ka tumigil. Nilock ko ang mga pinto at bintana, hindi ka maaaring tumalon. Sally, mukhang hindi ka na talaga makapaniwala. Sumigaw si Sally Brown, nakaramdam siya ng labis na pagkakamali, halatang hindi siya pinapansin ni Lance at Dylan, doon pinag-uusapan ni Lance at Bella ang ganoong bagay, tumutol siya at talagang tinawag siyang hindi kapanipaniwala. Nakita ni Lance si Sally Brown na talagang umiyak, isang malaking ulo, sa hapon ay bumubuntong hininga pa siya, isipin na ang Miss Yvonne ni Yvonne Song ay isang batang babae na sira ang utak, ang kanyang sariling Miss ay mas mature, ngunit hindi ko inaasahan na si Kent.
Si Sally ay hindi mas mahusay kaysa kay Yvonne, palaging magulong galit. Talagang natakot si Lance na siya ay umiyak sa lahat ng paraan pabalik, kaya kailangan niyang palubhin ang kanyang sarili at sinabing, sige, sige. Hindi mo tayo pinag-uusapan, tapos tatahimik na lang tayo all the way, okay lang palagi. Saglit na umiyak si Sally Brown at saka tumigil sa pag-iyak, si Lance ay talagang walang imak, umiiyak na hugis peras, isang tingin na parang may ginawa sa kanya si Lance. Pagkatapos noon, tumahimik si Lance at Dylan hanggang sa bahay nang hindi nagsasalita, si Sally Brown ay nakarating sa bahay na tuwang-tuwa pa rin, ang pagbati ay hindi man lang bumabal ng sasakyan. Sinabi ni Dylan, Lance Damon, hindi ba't sobra-sobra na ang pagtrato sa iyong babae ng ganito? Paano mo pa siya gagawing mabuti para sa iyo? Sobra. How over the top? Lance Damon, kasalanan talaga namin ngayon, may napag-usapan kaming ganyan sa kotse, siguradong ayaw marinig ng mga babae. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, anong uri ng mga bagay ang napag-usapan natin? Hindi ka ba nagpunta sa isang silid kasama si Mavis Lee para sa negosyo sa tanghali? Kailan pa ako nagsabi ng ganyan? Kapag sinabi kong go on an errand, pupunta ako sa ospital para sa isang errand, bakit ba lagi kang nag-iisip ng hindi malinis? No, so bakit you smile so silvery kapag tinatanong kita? Ikaw ang tumatawa ng sobrang pilak. Umirap si Lance. Hahaha, misunderstanding yan, pasensya na, ang dumi ko kasi lagi kong iniisip na kayo ni Bella ay magkasundo. She and I is just friends, don't talk nonsense in the future. Hindi gusto ni Lance ang mga ganitong biro, sa tuwing pinag-uusapan niya ang tungkol sa kanyang nararamdaman, isang alon ng kalungkutan ang darating sa loob na parang hanggang buto ang mukha. Agad na pumasok sa kanyang isipan. Dumating si Lance sa pintuan ng villa at nakita si Kent Brown na nakatayo sa pintuan. Lance Damon, bumalik ka na. Ngumiti si Kent Brown. Tito Kent, nakabalik na agad galing sa business trip. Sabi ni Lance. Well, dahil may nangyari ngayong gabi at kailangan kong magmadaling bumalik. Ano ang napakahalaga? Tanong ni Lance. Medyo hindi maganda ang mukha ni Kent Brown, at mapait niyang sinabi, tungkol sa sakit ni Sally, bawat buwan sa araw na ito, isang sikat na doktor ang darating para gamutin si Sally. Oh, anong sikat na doktor? Tanong ni Lance. Halatang mababa ang mood ni Kent Brown dahil sa pag-uusap tungkol sa kalagayan ng kanyang anak, kaya ayaw niyang pag-usapan iyon at ngumiti, huwag na nating pag-usapan iyon, tama, Lance Damon, kumusta ang pamilya ngayon? Tumango si Lance, huwag kang mag-alala, ligtas ang lahat, syempre, paminsan-minsan ay may kaunting init ng ulo si Miss. Napakabait ni Sally minsan at hindi masyadong matino sa iba, sana maging responsable ka pa ng konti, huwag kang umasta sa kanya. Oo naman. Tumango si Lance. Nag-alinlangan si Kent Brown at biglang nagsabi, Iyan, Lance Damon, binasag mo ba ang portion ng isang estudyante noong nakaraang linggo? Natigilan si Lance, hindi ba't ilang araw na itong nangyayari? Sa oras na iyon, si Lance ay kagagaling lang sa mundong ito at akala niya ay hayop ang sasakyan, ngunit nang makita niyang suwi ang kotseng iyon, binaril niya. Ito hanggang mamatay sa galit. Ay, ayos lang, nabayaran ko na ang kabilang side para sa iyo. In the future, low profile ka rin sa school balita ko na bali mo na naman ang tadyang ng English teacher ngayon, na hospital ang teacher na iyon. Humingi ng tawad si Lance, Uncle Kent, pasensya na sa naging gulo mo, ngunit sa hinaharap, wala kang pakialam sa mga bagay na ito, ako mismo ang magtitiis at mananagot sa kanila. 102. Naku, hindi naman big deal, I've asked the company secretary to negotiate with the other side to handle it. Oh! Muling sinabi ni Kent Brown na puno ng kawalan ng magawa, Lance Damon, noong linggo ng gabi, lumabas kayo ni Sally, nakipag-scrape ba kayo sa isang nagngangalang Larry Blake sinaktan mo rin si Larry Blake. Tio Kent, alam mo rin ang tungkol dito. Hindi nakaimik si Lance, talagang magaling siya sa remote control, alam niya ang lahat kahit na umalis siya sa isang business trip.
Naku, huwag kang magkamali, hindi kita inaakusahan, ang iyong orihinal na intensyon ay protektahan si Sally, naiintindihan ko. Gayunpaman, may mga pagkakataon na maaaring mas mahusay na ibaba ang iyong paninindigan ng kaunti. Halimbawa, ito sa oras na iyon, dahil nasaktan mo si Larry Blake, sa huli ay naloko ako sa kanya at nawalan ako ng mahigit 10 milyon. Siyempre, maliit na bagay ang pera. Ano? Nawawala ng higit sa 10 milyon. Naiinis si Lance, 100,000 lang siya sa isang buwan, kailangan niyang gumawa ng 10 taon para mapantayan ang pagkawalang ito. Ayos lang, naayos ko na ito, sigurado akong hindi na muling babalik si Larry Blake na naghahanap ng gulo. Walang magawang sabi ni Kent Brown, kinuha si Lance bilang bodyguard, ang mga bagay ay talagang sunod-sunod, at siya ay nawala ng mahigit 10 milyon. Siyempre, si Lance ay mayroon ding mag-anden panig sa pagtiyak na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak, at mula sa puntong iyon, ang pagkawala ng anumang halaga ng pera ay magiging sulit. Nakita ni Lance na sinabi ni Kent Brown na, lalo na siyang nagigilty, binibigyan siya ng mga tao ng kabayaran para sa nabasag at baldado na Porsche, at naghahanap ng makakausap sa pamilya ng English teacher para harapin ang sitwasyon, at dahil nawalan siya ng mahigit 10 milyon. Nalaman ni Lance na gaano man kahusay ang kanyang mga kasanayan sa martial arts, mapoprotektahan lang niya si Sally Brown, ngunit hindi niya kayang pangalagaan ang lahat ng aspeto, naramdaman ni Lance na hindi talaga siya isang kwalipikadong bodyguard. Nga pala, sino ito? Tumingin si Kent Brown kay Daylan. Ipinakilala ni Lance, Tio Kent, siya ang aking kaklase na si Daylan, gusto niyang matuto ng martial arts, hiniling ko sa kanya na pumunta dito at tuturuan ko siya. Ang 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. O sige guys, mag-abala na kayo. Mabuti. Dinala ni Lance si Daylan sa damuhan sa likod ng bilya, handang magturo kay Daylan ng ilang martial arts dito mismo, masyadong malalim ay tiyak na hindi matuto, maaari lamang ipasa ang ilang mabababang tao, pagkatapos ng lahat, si Daylan ay nagsisimula pa lamang matuto ng martial. Sining ngayon, hindi nakuha ang pinakamahusay na edad, simula sa isang murang edad ay ang pinakamahusay. Sinabi ni Daylan, Lance Damon, ang ama ni Sally Brown ay medyo madaling kausap. Tumango si Lance at sinabing, tulungan niya akong panasan ng aking puwet, sobra ang utang ko sa kanya, talagang komplikado ang lipunang ito, hindi madaling makihalubilo. Nadama ni Lance na ang istruktura ng kanyang mundo ay medyo simple, halimbawa, kung sino ang mataas sa martial arts, at ang mga landlubber at kung ano-ano pa ay hindi maglalakas loob na guluhin ito, at sasambahin ito. Ngunit ang mundong ito ay tila hindi pareho, gaano man kataas ang mga kasanayan sa martial arts, ang mga tao ay magpapaplano pa rin sa iyong likuran at palihim na sisirain ka. Undercurrent society, at ang masasabi lang ng isa ay hindi ito isang mundo kung saan ang martial arts ang pinakamahalagang bagay. Agad na sinimulan ni Lance na turuan si Daylan ng pagsasanay sa martial arts, simula sa pinakapangunahing mga hakbang sa pagtali ng kabayo at iba pang mga pangunahing kasanayan, hindi ito isang maikling proseso, upang matuto si Daylan, kailangan din niyang magsikap. Sa labas ng bilya, isang maliit na kotse ang pumasok, at nang makita ito ni Kent Brown, abala siya sa pagtanggap dito. Uncle Meng. Magalang na binuksan ni Kent Brown ang pinto ng kotse. Bumaba ang isang matandang lalaki sa kotse, ito rin ang Vice-Presidente Meng Lun na nakilala ni Lance sa Bright Hospital noong tanghali. Tila malaki ang respeto ni Kent Brown sa Meng Lun na ito, hindi lang dahil siya ang nagbigay ng kanyang babae. Ang sikat na doktor na gumamot sa bata, lalo pat matanda na siya. Sa oras na ito, bumaba ang isang babae mula sa driver's seat ng kotse, at magalang ding tinawag ng babaeng iyon si Kent Brown, Uncle Kent. Tumingin si Kent Brown sa mag-anden babaeng ito at tumawa, Wendy, halika rito. Oo, papuntahin mo si Lolo. Dadaan din ako para magsaya kasama si Ate Sally, busy ako sa trabaho, 1 buwan na akong hindi nakikita ni Ate Sally. Tumawa si Kent Brown, Wendy, ikaw? Napakahusay mo, nagsimula ka ng sarili mong kumpanya, nabalitaan ko na nakagawa ka ng mag-anden pangalan para sa iyong sarili.
Nagbibiro si Tito Kent, maganda sana kung kalahati ng talent mo sa negosyo. Wendy, huwag kang masyadong mahinhin, bata ka pa, take your time. Nakangiting tumingin si Kent Brown kay Wendy. Itong si Wendy, kung nakita ito ni Lance, tiyak na makikilala niya ito bilang ang parehong babaeng CEO na nakatali sa hotel at halos dudungisan ni Sean Lee. Sa sandaling iyon, masayang tumakbo si Sally Brown palabas ng bilya, sumisigaw, Sister Wendy, Lolo Meng. Nakangiting tumingin si Vice President Meng Lun kay Sally Brown, habang pinagmamasdan ang mukha ni Sally Brown, at napansin niya na hindi masyadong maganda ang mukha ni Sally Brown at medyo nag-aalala. At si Wendy ay abala sa pag-akyat kay Sally Brown, mabait at taos-puso, hinayla ang kamay ni Sally Brown, hinawakan ang mukha ni Sally Brown at sinabing, Sally, isang buwan na kitang hindi nakikita, tingnan ko, pamayat ka ba? Ate Wendy, okay na ako. Masaya si Sally Brown, ngayon ay nakauwi na ulit ang kanyang ama at nandito si Sister Wendy. Si Sally Brown ay nasa mabuting kalagayan, samantalang kadalasan, ang kanyang ama ay wala at wala. Ang isa ay kasama niya, siya ay nag-iisa. Tiningnan ni Wendy si Sally Brown sa isang sandali ng kalungkutan, natural na alam ni Wendy ang sakit ni Sally Brown, at alam din niya na hindi magtatagal si Sally Brown, at ngayon ay tinutulungan lang siya na subukang i-renew ang kanyang buhay at mabuhay ng kaunti. Huwag nang maglakas loob na isipin pa ito dahil sa takot na maiiyak siya sa kalungkutan. Si Sally Brown ay isang taong kilala niya mula pa noong bata pa siya, at bago pa naghiwalay ang ama ni Sally Brown at nasa pamilyang iyon, sila ay mga kalaro. Pinaglalaroan lang siya ng tadhana. Nagtanong si Meng Lun, Xiao pervert, bakit sa tingin mo ay lumalala ang mukha ni Sally? Hindi naman ganito noong nakaraang buwan, di ba? Nanginginig ang puso ni Kent Brown sa pag-aalala. Si Willow Mornington ay isang nag-aalalang lalaki, Tito Meng, paano? Nang marinig niya ang sinabi ni Meng Lun, kinabahan siya na para siyang umiiyak. Ngunit si Meng Lun ay isang kilalang doktor sa buong bansa, hindi nagkakamali ito. Si Sally ba ay nagdurusa ng ilang mood disturbance ngayong buwan? Tanong ni Meng Lun. Sa oras na ito, sinabi ni Sally Brown na parang nagdedemanda siya, Lolo Meng, lahat ng ito ay dahil partial si Dad sa paghanap sa akin ng isang uri ng bodyguard na patuloy akong nagagalit. Nang marinig iyon ni Wendy, abala siya sa pagsasabing, tama, Ate Sally, magtatanong lang sana ako, balita ko nakahanap ka na ng bodyguard, gusto ko rin maghanap ng bodyguard, kumusta na yung bodyguard mo? Sinabi ni Sally Brown, Sister Wendy, kung naghahanap ka ng bodyguard kailangan mong makahanap ng isang mas mahusay na kalidad, napakasama ng bodyguard kong iyon, ayaw ko ng pag-usapan ito. Gayunpaman, ang aking ama ay bahagyang siya, sinabi ni Lolo Meng na mahina ang chi at dugo ko, dapat dahil lagi akong galit sa bodyguard na iyon ngayon. Masama ba? Anong bodyguard? Mukhang galit na galit si Wendy, at nagalit pa sa amo, masyadong substandard ang bodyguard na ito. Tumingin si Meng Lun kay Kent Brown at nagtanong, totoo ba ang sinabi ni Sally? Hindi nakakagulat na sinabi ko kung bakit hindi ka mukhang tama, halatang hindi ka kasing ganda ng dating mo noong nakaraang buwan. 103. Walang magawang sinabi ni Kent Brown, totoong nangyari ito, pero wala akong choice dati sa paaralan, sinadya ng isang pervert ang walang hiyang bagay na iyon sa harap ni Sally habang papunta siya sa banyo. Kaya hindi ko pinansin si Sally ang mga pagtutol ni Ir at kumuha siya ng bodyguard. Tumingin si Meng Lun sa kanyang apo, si Wendy, at tumango pa nga ng hindi mapag-aalinlanganan, dahil ang kanyang apo, na nakatali rin sa hotel at halos madumihan, ay hindi maglalakas loob na isipin ang kahihinatnan kung hindi dahil sa misteryosong lalaki sa black na nagligtas sa kanya, pati na rin ang isang pagkatalo na ikinamatay ni Sean Lee. Kaya, lubos na suportado ni Meng Lun ang katotohanan na si Kent Brown ay naghahanap ng bodyguard para sa kanyang anak, ngunit siya ay maghahanap ng bodyguard para sa kanyang apo. Sinabi ni Wendy, Tio Kent, kahit na gusto mong humanap ng bodyguard para kay Sally, pagkatapos ay humanap ka ng may magandang kalidad tingnan mo kung gaano mo nagalit si Sally. Si Wendy ay hindi mapapantayan ng pagkabalisa.
Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay maghanap ng bodyguard para kay Sally, na talagang magaling, tulad ng deputy head ng Dragon Gang, Team Blake o iba pa, na madaling nalinas, at ako ay medyo nalulungkot ako na protektahan niya si Sally. Sabi ni Wendy, Uncle Kent, nasaan ang bodyguard ni Sally? Tawagin mo siya, talagang sasanayin ko siyang mabuti, anong klaseng bodyguard ang galit sa amo niya. Sabi ni Kent Brown, busy pa siya, babalik siya mamaya kapag tapos na siya, pasok muna tayo, huwag kang tatayo sa labas. Inimbitahan ni Kent Brown sina Menglun at Wendy na pumasok sa bahay ng Villa. Si Sally Brown at Wendy ay magkahawak kamay, si Sally Brown ay tuwang-tuwa, bihira siyang makitang napakasaya. Nakaupo sa sala, si Kent Brown ay abala sa paggawa ng tsaa. Ngunit magkaakbay na umakyat sina Sally Brown at Wendy sa itaas, bamulong ng ilang babaeng nag-uusap sa silid ni Sally Brown. Nag-usap sina Kent Brown at Menglun tungkol sa kalagayan ni Sally Brown, at agad na hindi masyadong maganda ang hitsura ni Kent Brown. Pagkatapos ng halos 10 minutong pakikipag-chat, tuwang-tuwang sinabi ni Menglun, "Ciao pervert, may isa pang mag-anden balita na sasabihin sa iyo sa pagkakataong ito." Ang unang website na M. Ano ang mag-anden balita, nakahanap ka ba ng mas mabuting lunas? Si Willow Pervert Ming ay abala sa pagtatanong. Tumawa si Vice President Menglun, hindi iyon totoo, ngunit sa palagay ko ito ay magiging mas mabuting balita kaysa dito. Ngayong tanghali, may nakilala akong isang tao sa ospital, ang taong ito, na ang mga kasanayan sa acupuncture ay napakataas na kaya lang nabaligtad ang aking imahinasyon, hindi, binaligtad ang pangunawa ng Chinese medicine. Mayroon talagang isang banal na doktor na may napakataas na antas. Nagulat si Kent Brown. Humalaklak si Menglun, hindi ko alam kung banal na doktor ba ito o hindi, nakita ko lang ang kanyang mga diskarte sa aspetong ito ng acupuncture treatment sa tanghali, nakakagulat. Alam mo ba na ang lalaking ito, binuhay niyang muli? Isang lalaki na idineklara na patay ng isang doktor, sa pamamagitan ng kanyang hindi maisip na mga kasanayan sa acupuncture. Hindi pwede. Si Willow Pervert Ming ay medyo nakinig sa langit, paano maliligtas muli ang isang taong idineklara na patay. Siyempre, ang temperatura ng katawan ng namatay na iyon ay hindi naging ganap na malamig, ang kanyang tibok ng puso at utak ay tumigil sa paggana. Ngunit iyon ay katulad ng kamatayan. Well, I also find it amazing. So that's the good news I have to tell you. This person, I will definitely introduce you to him someday. Ngayon ko lang siya nakilala, I'm not good enough to mention this Sally. Bumaba sina Sally at Wendy mula sa Hagzayden, narinig ito ni Wendy at tuwang-tuwang nakipagkamay sa kanyang lolo at sinabing, "Lolo, mayroon ba talagang makakapagpagaling sa sakit ng kapatid ni Sally?" Sinabi ni Menglun, "Wendy, huwag kang matuwa, lahat ay hindi man lang muna makasigurado, sinasabi ko lang na napakagaling ng taong ito sa acupuncture, baka magamot pa niya si Sally, pero hindi naman siguro, at maghihintay ako hanggang sa muli ko siyang makontak pagkatapos. Para malaman." Anyway, umiiyak si Wendy sa tuwa. Si Sally Brown ay nakatayo sa tuktok ng Hagzayden, narinig itong sinabi ni Lolo Meng, ang kanyang puso ay nasa sabik din at inaabangan ito, kung siya ay mananatiling buhay, sino ang gustong mamatay ng maaga hindi siya umibig. Gayunpaman, hindi pa siya nakakapag-asawa, wala pa siyang anak, marami pa siyang dapat gawin. Gayunpaman, agad na umayos muli ang isip ni Sally Brown, mas mabuting huwag nang umasa, baka, gumana noon at kailangan niyang tiisin ang sakit ng pagkabigo na iyon. Tumingin si Menglun kay Sally Brown at mapayapang sinabi, "Huwag kang mag-alala, ang taong kausap ko, tiyak na magkakaroon siya ng ibang diskarte, kahit na hindi ito gumana muli, tiyak na may paraan upang mapahaba ang buhay." Aspeto ng pag-asa. Tinanong ni Kent Brown, "Tito Meng, mas mahusay bang manggagamot ang sinasabi mo kaysa sa iyo?" Sinabi ni Menglun, ang kanyang mga natamo sa acupuncture at moxibustion, sa palagay ko ay walang sinuman sa buong bansa ang makakapagkumpara sa kanya sa iba pang aspeto, gaya ng pagtukoy at paggamit ng gamot. Sige,
Huwag muna nating pag-usapan ang bagay na ito sa ngayon, gagawin natin mamaya ka na mag-usap, Sally, halika rito, puputulin ko ang palso mo. Si Lance ay nagtuturo kay Daylan ng mga pangunahing ehersisyo sa hindi kalayuan sa likod ng bilya. Sa isang piraso ng damo, si Lance ay may hawak na isang stick sa kanyang kamay, at ginamit ito ni Daylan upang itama siya kung ang kanyang posture ay hindi tama. Si Daylan ay squatting horse stance, ang kanyang mga paa ay manhid na, si Lance ay walang itinuro sa kanya ngayon, isang Thai horse stance lang. Sinabi ni Lance, gusto mong maging master, ang mga galaw ay hindi ang pinakamahalaga, ngunit ang mga pangunahing kasanayan, ang iyong mga pangunahing kasanayan ay matatag, sa hinaharap ay magsanay ka ng anumang martial arts na mga galaw na handa ka. Ngayon sa unang buwan, ituturo ko sa iyo ang mga pangunahing kasanayang ito, siguraduhing bigyan ang lahat ng mga pangunahing kasanayan ng isang solidong kasanayan. Mabuti. Kinagat ni Daylan ang kanyang mga ngipin, sapat na ang pambubuli niya sa paaralan, hinahamak, walang babaeng magugustuhan at iba pa. Sa pagkakataong ito kapag nakilala niya ang tulong mo, mamamatay siya para baguhin ang kanyang kapalaran. Nakita ni Lance na gumagabi na at hindi nararapat na magsanay ng masyadong mahaba sa isang araw, kaya't sinabi niya, sige, ito na ang araw na ito, bumalik ka at maligo ng mainit na tubig. Agad na napaupo si Daylan sa lupa na sobrang sakit ng kanyang mga paa na halos hindi na siya makatayo. Gusto ni Lance na itago si Daylan para sa hapunan, ngunit tumanggi si Daylan, hindi naman ito ang tahanan ni Lance. Si Daylan ang sumakay ng bus pauwi ng mag-isa. Pumasok si Lance sa Villa Hall, walang kahit isang tunog sa hall, naisip ni Lance na walang tao, ngunit nang pumasok siya, maraming tao ang tahimik na nakaupo sa hall, walang nagsasalita. Yung nakaupo sa sofa na nakapikit, binigay kay Sally Brown ang kanyang palso, ay si Meng Lun, ang Vice President ng Guangming Hospital. Hindi nakakagulat na napakatahimik, kaya sinusuri ni Meng Lun ang kanyang palso, hindi namin siya maiistorbo. Napatingin si Lance sa babaeng katabi ni Sally Brown, na mas nagulat, hindi ba ito ang gabi, ang babaeng niligtas niya sa hotel. Parang tinatawag itong Wendy, bakit siya nandito? Itinaas ni Wendy ang kanyang ulo at tumingin kay Lance, medyo nalilito ang kanyang mga mata, ulong si Sally Brown, siya ang bodyguard na iyon. Nang marinig ni Wendy na iyon ang hindi kwalipikadong bodyguard ni Sally Brown, talagang hindi niya tiningnan ng mabuti si Lance at tinitigan siya ng masama. Tumingin si Lance kay Meng Lun at ngumiti, napaka one-sided ng palso mo. Si Meng Lun ay nakatuon sa pagkuha ng kanyang palso at hindi pinansin si Lance, ni hindi niya ito narinig kahit sandali. 104. Ngumuso si Wendy, ano ang alam mo bodyguard, ang lolo ko ay isang sikat na matandang Chinese na doktor sa bansa. Pinandilatan din ni Sally Brown si Lance at sinabing, walang ituturing na pipi kung hindi ka magsasalita, huwag mo akong ipahiya sa harap ni Lolo Meng. Iniwang nakabuka ni Lance ang kanyang bibig. Medyo awkward na ngumiti si Kent Brown. Nakapikit pa rin si Meng Lun, ngunit narinig niya ang ilan sa mga salita ni Lance. Medyo nabalisa si Meng Lun at sinabing may pasaway na tono, tumahimik ka, gawin mo ang trabaho mo bilang bodyguard, 50 o 60 taon ko nang pinipigilan ang palso ko, at ikaw pa rin ang pagkakataong tumanggi. Iginala ni Lance ang kanyang mga mata, ang vice-presidente na ito, kunin lamang ang isang palso, ang mga mata ay nakapikit kaya bakit, isang pagtingin sa antas ay hindi mataas, tulad ng Lance, kaliwa at kanang dalawang kamay, sabay na kinuha ang palso ng dalawa. Mga tao, ngunit din habang nakikipag-chat. Pumunta si Lance sa banyo. Pagkaraan ng halos 3 minuto, huminto si Meng Lun, idinilat ang kanyang mga mata at sinabi kay Kent Brown, ang sitwasyon ay katulad ng nakaraan, medyo hindi matatag kaysa sa huling pagkakataon, dapat ay dahil masyadong nagdurusa si Sally sa pagkakataong ito, kung ano tayo ang kailangan ngayon ay patatagin ang sitwasyon ni Sally. Nasa proseso ang kumpanya ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na 2 taon. Gusto kong makita kung ano ang kinakailangan upang maitama ito. Si Meng Lun ay hindi na masyadong mahilig kay Kent ang bodyguard ni Sally, at narinig pa lang niya ang pag-ungol ni Lance, gusto na niyang pagsabihan siya ng personal.
Si Lance ay nasa banyo at abala sa paglabas nang marinig niya ang, papunta na ako. Naglakad si Lance sa pasilyo. Natigilan si Menglun nang tumingin siya. Bakit ka? Biglang tumayo si Menglun, ngunit, dahil sa hindi naaangkop na puwersa, at nakaupo lang ng mas mahabang oras upang masuri ang pulso ni Sally Brown, ang kanyang baywang ay agad na nabaluktot, at ang mga lumang buto ay hindi. Trabaho. Lolo, ano pong nangyayari sa inyo? Tito Meng, paano mo binaluktot ang iyong baywang? Si Kent Brown at Wendy ay abala sa pagtulong kay Menglun. Si Lance ay talagang walang imek, hindi na kailangang matuwa ng ganito na makita siya. Lumapit si Lance, mukhang naiinis si Wendy, kasalanan mo ang lahat, huwag mong hawakan ang lolo ko. Iniwang nakabuka ni Lance ang kanyang bibig. Pagkatapos na maupo si Menglun, bahagyang hindi na masakit, tumingin siya kay Lance at sinabing, Brother Tang, bakit ka nandito? Nagulat sina Kent Brown at Wendy, pati na rin si Sally Brown, nang marinig ni Menglun na tinawag si Lance Tang na kapatid. Si Lance, isang 18 taong gulang na brat, ay hinayaan ni Meng na tawagin siyang kapatid na Tang. Ngumiti si Lance, Vice President Meng, hindi na kailangang masyadong excited na makita ako, tingnan mo, ay flash ang sarili mong baywang. Si Menglun ay tumawa ng awkward at sinabing, pinatawa ka ni Kuya Tang, matanda na, hindi ka pakipakinabang, nahihiya sa kahihiyan. Nagtanong si Kent Brown busy, Uncle Meng, kilala mo si Lance? Siya ang personal na bodyguard ni Sally ah. Hindi makapaniwalang tumawa si Menglun, hindi ko talaga akalain na yung isa, yung acupuncture technique na halos walang kapwares sa mundo ngayon, yung kayang bumuhay ng patay, siya ah. Ano? Sigaw ni Willow pervert. Ah. Parehong hindi makapaniwalang nakatingin sina Sally at Wendy. Ito, kalokohan. Tama, 18 lang si Lance, Doktor. Ngumiti si Lance, Vice President, sobra kang pinapurihan, hindi ako isang banal na doktor, ang aking panimulang medikal na kasanayan ay magkaibang mundo kumpara sa aking nakatatanden tiyuhin at nakatatanden kapatid na babae, kahit kumpara sa aking nakatatanden kapatid na babae, ako ay mas mababa, paano ko mabubuhay ang salitang banal na doktor, hehehehe. Bagamat sinabi ng bibig ni Lance na hindi niya kayang maging isang doktor, ang kanyang puso ay masayang nakikinig, ang pakiramdam ng pagiging flattered ay medyo komportable. Kuya Tang, nagbibiro ka talaga, kung crudo pa rin ang level mo na ito, natatakot akong bilangin ko ito bilang balat. Tumawa si Menglun. Si Lance ay nagsasabi ng totoo, ang mga taong ikinukumpara niya sa kanyang sarili ay ang kanyang tiyuhin at asawa ng kanyang guro, kumpara sa kanyang tiyuhin at asawa ng kanyang guro, maaari lamang siyang ituring na isang sarsa, kumpara sa kanyang nakababatang kapatid na babae, si Lance ay inferior, na ginawa siyang mapaglaro noon. Gayunpaman, pinabayaan ni Lance ang mundong ito, hindi ang kanyang mundo, si Lance ay dati nang hindi gaanong kilala sa mga tuntunin ng kanyang mga medikal na kasanayan, hindi inihayag ang mga ito dahil alam niya na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay nasa kalahating puso lamang na antas at hindi ng ahas. Upang ipakita sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga medikal na kasanayan ng mundong ito ay matatawag na banal kahit na sa kanyang kalahating asno na antas, si Lance ay nakayuko lamang. Hindi napigilan ni Kent Brown na sabihin, Tito Meng, hindi ka talaga nagbibiro, di ba? Si Lance ba talaga ang miracle doctor na sinasabi mo? Sina Wendy at Sally Brown ay tumingin din kay Menglun na may mga mata, ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Sinabi ni Menglun, ito ay hindi totoo, nakilala ko lang siya noong tanghali, dumating siya upang bigyan ang Leona na iyon ng masiglang acupuncture detoxification, pagkatapos ay si Leona ay masiglang tinurok ng lason at namatay, ito ay si Lance na gumagamit ng kanyang mahiwagang pamamaraan ng muling pagkabuhay upang iligtas ang buhay, at kahit na ang lason ay inalis. Nakita ko ito ng aking mga mata, at naroon din ang kanyang kaibigan na tinatawag kung ano ang kanyang pangalan, Bella. Inaasahan kong ipakilala si Lance kay Sally mamaya, ngunit ako hindi ko akalain na siya ang magiging bodyguard ni Sally. Ah, si Lance ay isang banal na doktor. Titig na titig si Kent Brown kay Lance. Tumawa si Lance at sinabing, si Uncle Kent ay tumatawa, hindi ako mangangahas na maging isang banal na doktor.
Nasanay na si Lance na marinig ng mga tao na tinatawag siyang Uncle Shifo God Doctor, ngayon ay tinawag nila siyang God Doctor, kakaiba ang pakiramdam, kung narinig ito ng kanyang asawa, tiyak na papagalitin siya nito, kahit kalahating bote ka ay may lakas ng loob na tanggapin ang titulong God Doctor. Hindi man lang ako maglalakas loob na tanggapin ang titulong Divine Doctor, sa harap ng iyong Master Uncle. Talagang mamula si Lance kapag naiisip niya iyon. Sa kabilang banda, biglang naalala ni Sally Brown na sa pagbabalik mula sa paaralan sa gabi, pinag-uusapan nina Lance at Daylan ang mga hindi tiyak na paksa, at naisip na pumunta sina Lance at Bella sa isang silid, ngunit ngayon nang marinig niya si Lolo Meng, napagtanto niya na sina Lance at Bella ay hindi pumunta sa isang silid sa tanghali, ngunit sinabi na pumunta sila sa ospital para sa negosyo. Napahiya si Sally Brown, lumalabas na masyado siyang marumi, kung ano ang sinabi ng mga tao, at kung ano ang iniisip niya, ay hindi pareho. Siyempre, nakonsensya din si Sally Brown sa pagkawala ng galit niya kay Lance noon. Sa oras, hindi nakakagulat na tinawag siya ni Lance na hindi kapanipaniwala. Nakita ni Menglun na si Lance ay napakahinhin at low-key na may ganoong mataas na kasanayan sa medikal, bigla siyang nahiya na maghalo, kadalasan ay sanay siyang igalang, ngayon lang sinabi ni Lance na ang kanyang pulso ay hindi tama, siya ay talagang medyo nagalit sa loob. Nang hindi pinapansin ni Menglun, medyo marahas siyang gumalaw, at sumakit ang kanyang baywang. Lolo, kumusta po kayo? Si Wendy ay abala sa pagtatanong. Uncle Meng, inalis din ni Kent Brown ang kanyang mga mata kay Lance at kinakabahang tumingin kay Menglun. Tumayo si Lance at sinabing, umalis kayong lahat, titingnan ko. Bahagyang lumayo sina Kent Brown at Wendy, lumapit si Lance kay Menglun, bahagyang ngumiti si Menglun at sinabing, salamat, Kuya Tang. Bahala ka, humiga ka, bumangon ka. 105. Good. Tiniis ni Menglun ang sakit at humiga sa sopa. Si Kent Brown at ang iba pa ay nanunood, nagtataka kung si Lance ay talagang napakahusay sa pagpapagaling, at kung siya nga, hindi ba siya magkakaroon ng character explosion. Ang pagkuha ng bodyguard, lumabas na ang bodyguard na ito ay isa ring banal na doktor, ano swerte ito. Si Lance ay naglabas ng isang pilak na karayom, maikli at hindi masyadong mahaba. Diniin ito ni Lance sa likod ni Menglun, at matapos matukoy ang masakit na lugar kung saan na-sprain si Menglun, sinaksak niya ang lugar na iyon. Wow! Nakaramdam ng ginhawa si Menglun, at ang tensyonado na mga kalamnan sa kanyang likod ay lubos na nakahinga. Isang pilak na karayom lang ang kailangan ni Lance, dahil ang mga sprains na tulad nito ay masyadong karaniwan para sa kanya, kapag ang kanyang mga kapatid ay nagsasanay noon ng martial arts at tulad nito, ang mga pasa at sprains ay masyadong karaniwan, lahat ay nagbigay ng karayom sa isa't isa, maging ang kanyang kuya na may pinakamasamang kasanayang medikal na kayang gawin ito. Gamit ang isang pilak na karayom, tinusok ni Lance ang likod ni Menglun sa 3 lugar, at wala pang 10 minuto, sinabi ni Lance, sige, ayos lang. Umayos ng upo si Menglun, and sure enough, parang dati lang na hindi siya na-sprain. Wow! Ang galing! Namangha si Menglun, kadalasan kapag na-sprain ang mga sugat ng ibang tao, nagdidikit sila ng mga plaster na nagpapasigla sa dugo at nag-aalis ng stasis, at magiging maayos sila pagkatapos ng 1 o 2 araw, habang si Lance ay ayos lang sa loob ng 10 minuto. Gayunpaman, paanong ang epekto ng pagdikit ng mga plaster ay kasing bilis ng acupuncture ni Lance. Halika, Vice President, huwag kang magtaka sa lahat, kung lilipat ka para mabigla, hindi ko na maiwasang sabihin na mahina na naman ang iyong medical skills. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Hey. Walang pakialam si Menglun na ngumiti. Si Kent Brown ay lubos na kumbinsido sa pagkakataong ito, si Lance ay talagang ang banal na doktor na sinabi ni Uncle Meng na siya ay Nakatingin na ngayon si Wendy kay Lance, hindi na gaanong nagbibigay ng mukha gaya ng dati, habang ang mukha ni Sally Brown ay medyo komplikado. Sa unang pagkakataon na nakita ko ito, napakasaya ko at inaabangan ko ito, dahil mayroon akong mahabang buhay. Nauna sa akin at maraming gagawin.
Ngunit hindi niya inaasahan na ito ay si Lance. Si Lance ay isang walang hiya at masamang binata. Sa puso ni Sally Brown, paanong ang dalawang larawan ni Lance ay hindi dovetailed? Sinabi ni Menglun, Brother Tang, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ito ang aking apo, si Meng Wendy. Pagkatapos umupo, si Menglun ay abala sa pagpapakilala sa kanyang apo kay Lance. Sabik na sabik siyang ipakilala ang kanyang apo kay Lance. Sa totoo lang, may kaunting ideya si Menglun sa loob, halos magkasing edad lang kaming lahat. Kung si Lance at ang kanyang apo ay magka-eye contact at magkakasama, napakasaya ni Menglun na makita ito. Tumingin si Wendy kay Lance at ngumiti, hello, salamat sa pagligtas sa lolo ko. Oh, sprain lang? Talk about saving so serious. Bahagyang tumango si Lance, ito ang pangalawang beses na nakita niya si Wendy, hindi lang alam ng iba. Kent Brown was busy being excited. Lance Damon, ang hirap talagang paniwalaan, miracle doctor ka pa, naghahanap lang ako ng bodyguard, hindi ko akalaing magiging ganito ako kaswert. Sabi ni Lance, Uncle Willow, bodyguard ang tamang propesyon ko, medyo alam lang ang medical art, ha? Si Kent Brown ay abala sa pagsasabing, Lance Damon, tulungan mo akong tingnan si Sally, sa totoo lang dapat noon pa lang ay sinabi ko na sa iyo ang tungkol sa sakit ni Sally. Alam ko na. Sabi ni Lance. Paano mo nalaman? Nagtataka si Kent Brown, ito ay isang bagay na hindi alam ng pangkalahatang publiko, at hindi kailanman magsasalita ng walang kaparirikon si Auntie Mina. Nako, nagulo si Miss kagabi. Kapag nagtatampo, hindi, nakakaawa siya at sinabihan akong itigil na ang pang-aasar sa kanya. Narinig ito ni Sally at nagpout, ikaw ang nag-iinit. Tumawa si Menglun, sige, huwag ka masyadong magsalita, Kuya Tang. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong gamutin itong sakit ni Sally, may paraan ka ba? Napakamot si Lance sa kanyang ulo, sa sandaling iyon ay nagsisisi si Lance na hindi siya nakapag-aral ng maayos, kung ito ay ang kanyang tiyuhin at ang asawa ng kanyang guro, tiyak na malulunasan nila ito, kahit na ang kanyang kapatid na babae ay may 5 punto ng katiyakan, ngunit si Lance ay hindi nag-aral ng seryoso noong una, kaya natatakot ako na ang katiyakan ng lunas ay 30% lamang. Sinabi ni Lance, hindi ko ito itatago sa iyo, binaygo kita, ang karamdaman ni Miss, medyo mahirap, natatakot ako na mayroon lamang akong 30% pag-asa ng lunas. Kinilabutan si Menglun sa narinig niya, ano ang sinabi mo? 30%. Ito ba ay paggamot o lunas? Oo, 30% lang ang sigurado ako sa lunas. Kung tiyuhin ko o asawa ng teacher, 100%, pero sorry talaga na hindi ko natutunan lahat. Naawa si Lance. Gayunpaman, si Menglun ay nasa sabik na hawakan ang kamay ni Lance at sinabing, salamat, maraming salamat. Maging si Kent Brown sa gilid ay narinig ang mga salita ni Lance at tuwang-tuwa, at si Sally Brown ay nag-aapoy din sa loob, na muling nagpasigla sa kanya. Pagnanais para sa buhay. What's wrong with you guys? Bakit hindi kayo nabigo na 30% lang ang sigurado ko sa isang lunas? Tuwang-tuwa si Kent Brown, Lance Damon, napakasaya kung marinig mong sabihin na may 30% pag-asa at ito ay lunas pa. Buhay, ang pag-asang makuha si Sally sa edad na 20 ay mas mababa sa 10%. At gayon pa man sinasabi mo na mayroong 30% katiyakan ng isang lunas, sus, ang balitang ito ay talagang napakahusay. Excited din si Menglun, oo, natatakot talaga ako na baka nagkamali ako ng narinig na lunas kumpara sa paggamot, Kuya Tang, sabihin mo ulit, ito ba ay lunas o paggamot? Si Lance ay hindi nakaimik, kalokohan, syempre ito ay isang lunas. Kung ito ay isang lunas, huwag mong sabihin ako ay nasa aking kasalukuyang antas, kahit 5 taon na ang nakalipas, ako ay magiging 100% sigurado dito. Paano mo nasabi ito? Kung gagamutin, ilang taon mo kayang panatilihing buhay si Sally? Mabubuhay pa kaya si Shannon hanggang 30? Kahit 25? Kinakabahang sabi ni Kent Brown. Iginala ni Lance ang kanyang mga mata at sinabing, ang pag-renew ng aking buhay ay hindi isang problema para sa akin, 80 ang pinakamababang pamantayan.
Ano? 80 taong gulang. Naiiyak talaga si Kent Brown, napakaganda ng balitang ito, bago ang pag-asa na mabuhay ng lampas 20 taong gulang ay wala pang 10%. Ngayon ay talagang sinabi ni Lance na maaari niyang i-renew ang kanyang life to 80 years old, what's the point of worry about that, yung mga walang sakit ay hindi rin mabubuhay ng 80. Si Sally Brown ay nasa sabik din sa sandaling ito, sina Wendy at Sally Brown ay parehong mahigpit na niyakap ang isa't isa, bilang isang paraan upang mailabas ang kanilang panloob na pananabik. Ang manipis na ulap na tumatakip sa ulo ni Kent Brown ay tila biglang natangay at ang kalangitan ay naging maaliwalas. Si Kent Brown ay abala sa pagsasabing, Lance Damon, kung gayon dapat ay tulungan mo akong mabilis na suriin ang kalagayan ni Sally. Mabuti. Tumango si Lance, ang kanyang puso ay medyo walang imak. Sa puso ni Lance, hindi niya inisip na malaking bagay ang sakit ni Sally Brown, kung hindi, siya ay kinakabahan at nababalisa sa ngalan ni Sally Brown, bagaman si Lance ay 30% lamang ang nakatitiyak na gagaling siya, ngunit tiyak na hindi problema ang pagpapanibago ng kanyang buhay. Sally, halika rito at hayaan si pervert na tingnan. Sabi ni Kent Brown kay Sally Brown. Namula si Sally Brown, medyo komplikado ang kanyang puso habang naglalakad siya papunta kay Lance at naupo, isang lalaking orihinal na kinaiinisan niya, ngunit biglang kailangan niya para iligtas ang kanyang buhay. Kabanata 106. Lance ngunit hindi masyadong nag-iisip, ang kaliwa at kanang kamay sa parehong oras sa pulso ni Sally Brown, sa tuwing si Lance ay mas seryosong paggamot, ay dalawang kamay sa parehong oras ang pulso ng parehong mga kamay ng pasyente. Si Meng Lun, gayunpaman, bahagyang sumimangot, medyo naguguluhan kung bakit gustong kunin ni Lance ang pulso ng magkabilang kamay, dahil pareho ang pulso ng magkabilang kamay, hindi ba ito kalabisan? Tahimik na naramdaman ni Lance ang pulso ni Sally Brown, bagaman ito ay mahina, ang mukha ni Lance ay kalmado. Pagkalipas ng ilang minuto, binitawan ni Lance ang kamay ni Sally Brown, at bahagyang namula si Sally Brown, iniisip na natapos na ni Lance ang kanyang diagnosis. Ngunit sinabi ni Lance, kailangan ko pa ring makinig sa tibok ng puso, kaya't mas malugod mong tiisin ako, miss. Hindi na hinintay ni Lance na magsalita si Sally Brown, direktang idiniin ng kanyang kamay ang dibdib ni Sally Brown. Nanginginig si Sally Brown, si Lance ay malinaw na naglalaro ng rogue at dinidiin ang kanyang dibdib. Ngunit hindi makayanan ni Kent Brown at Meng Lun na tumingin sa kanya at lumingon sila, ngunit hindi sila naghinala na sinasamantala ni Lance ang pagkakataon na manligaw sa kanya, at sa katunayan ay hindi si Lance, dahil kahit na pinilit ni Lance. Ang kanyang kamay sa dibdib ni Sally Brown, hindi niya naramdaman ang kahinaan, ngunit ang tibok ng puso. Pagkaraan ng halos 2 minuto pa, sinabi ni Lance, sige, tapos na. How was it? Si Kent Brown ay abala sa pagtatanong. Naku, hindi naman masama ang sitwasyon, kaysa sa inaasahan kong darating ay ginagamot at pinapanatili ni Meng Lao si Miss, kung hindi ay hindi na ganoon kaganda ang kalagayan ni Miss. Si Kent Brown ay may pasasalamat na tumingin kay Meng Lun at sinabing, si Uncle Meng ay regular na ginagamot si Sally para sa kanya mula noong siya ay bata pa. Bueno, ngayong maayos na ang katawan ni Miss sa labas, ngunit hindi sa loob, ang kanyang buwan ng regla ay hindi normal, kahit 2 beses sa isang taon, at wala siyang magagawa para mailabas ang kanyang yin-yuan hanggang sa mawala ang kanyang sipon. Nalinas, kung hindi, ang kanyang kondisyon sa kalusugan ay maaaring bumaba ng husto. Ano ang pagtagas ng yin-yuan? Natarante si Wendy. Sinabi ni Lance, ito ay pakikipagtalik lamang sa mga lalaki, hindi lamang pakikipagtalik, hindi mo maiisip ang tungkol dito, sa mga termino ng karaniwang tao, dapat itigil ni Miss ang pagnanasa. Labis na nanlumo si Sally Brown kaya namula siya sa kahihiyan, mamantong hininga, sino ang nagnanasa, ikaw ang kailangang huminto sa pagnanasa. Hiniling ni Lance sa kanya na huminto sa pagnanasa, na tila siya ay isang napakalibog na tao. Inilibot ni Wendy ang kanyang mga mata, medyo nahihiya, dapat ay alam niyang huwag magtanong, na naging sanhi ng kahihiyan ni Sally. Ngumiti si Meng Lun, inutusan ko rin si Sally tungkol dito.
Si Kent Brown ay abala sa pagtatanong, kung gayon, ano ang lunas? Sinabi ni Lance, syempre may paraan, ngunit 30% lang ang sigurado akong gagamutin ito ng maayos. Sinisisi ko ito sa katotohanan na hindi ako natuto ng mabuti noon, ngunit huwag mag-alala, kasama ko. Dito, tiyak na wala sa tanong ang kamatayan. Good. Good. That's enough. Masayang sabi ni Kent Brown. Nag-alinlangan si Lance at sinabing, ngunit, ang pagpapanibago ng iyong buhay ay pagpapanibago lamang ng iyong buhay, hanggang sa gumaling si Miss, lahat ng sinabi ko ay nandoon pa rin, abnormal ang regla, kailangan din niyang laging umiwas sa pakikipagtalik, paano ito maituturing na mabuti? Napabuntong hininga si Kent Brown, mas mabuti na ito kaysa wala ng buhay. Medyo kulay abo ang mukha ni Wendy, masyadong mahirap ang kapatid na si Sally, kung hindi siya mapagaling, kahit buhayin pa ang buhay niya, hindi siya magkakaroon ng boyfriend o asawa sa hinaharap, hindi siya magkakaanak. Ngunit nasiyahan si Sally Brown, ayos lang, magiging maayos ako sa aking sarili sa buhay na ito, mamamatay na sana ako, at ngayon ay maaari pa akong mabuhay ng matagal, ano ang hinihiling ko, na nasiyahan. Tumango si Lance at sinabing, mabuti, mayroon kang magandang ugali, iyon ang isa sa mga kadahilanan kung bakit nagawa mong manatiling napakatatag ngayon, patuloy na magkaroon ng gayong optimistikong saloobin. Mabuti. Si Sally Brown ay may pasasalamat na tumingin kay Lance. Kung gayon, sisimulan ko sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong katawan ng lubos na malamig na ginaw ngayon. Manam. Hige ka, humarap ka. Agad na nahiga si Sally Brown sa sopa. Inilabas ni Lance ang dalawang mahabang karayom ng 12 at muling nagutos, tanggalin mo ang iyong pang-itaas. Natigilan si Sally Brown. Si Pervert Ming ay abala sa pagsasabing, Lance Damon, bakit hindi ka pumunta sa iyong silid? Naramdaman ni Kent Brown na medyo malaswa ang nasa sala, kahit na hindi mo hinubad ang iyong damit, dahil nakahiga si Sally Brown, at kitang-kita ang kanyang anyo. Kung haburin mo ang iyong damit. Damit na naman, okay pa naman, although walang outsiders, lagi namang masama kung tutuusin. Sinabi rin ni Menglun, oo, pumunta ka sa kwarto mo, Little Morning at magkakaroon kami ng tsaa dito. Bagamat gusto ni Menglun na makita sa sarili niyang mga mata kung paano ibinibigay ni Lance ang mga karayom, si Sally ay isang babae kung tutuusin. Fine. Tumango si Lance. Gayunpaman, ang mukha ni Sally Brown ay medyo natakot, huwag kalimutan na si Lance ay isa ring bisyo na binata sa parehong oras. Tila nakita ni Lance ang pakikibaka sa puso ni Sally Brown at sinabing, kung nag-aalala ka, maaari mong samahan si Meng Wendy. Manam. Abalang tumango si Sally Brown. Umakyat silang tatlo sa kwarto ni Sally Brown at isinara ni Wendy ang pinto. Humiga. Humiga si Sally Brown, ngunit hindi kailanman ng ahas na haburin ang kanyang damit. Kinuha ni Lance ang karayom at sumimangot, bilasan mo. Payo ni Wendy, Ate Sally, okay lang, panggagamot. Nag-alinlangan si Sally Brown, ngunit, hindi pa ako nakita ng isang lalaki dati. Natawa si Wendy, kung hindi ka gumamot at mamatay, masusunog ka na lang hanggang abo, mas gugustuhin mong masunog na maging abo o tingnan ng isang lalaki Si Sally Brown ay sobrang nanlumo at mapait. Umakyat si Wendy upang tumulong sa pagtanggal ng pang-itaas ni Sally Brown, kukunin na sana ni Wendy ang underwear ni Sally Brown nang sabihin ni Lance, hindi na kailangan, ayos lang. Si Sally Brown ay lubos na nakaka-relax. Pinagmasday din ni Lance ang maraming suso ni Sally Brown, gayon din ang kanyang tiyan na walang bahid ng taba at puti ng nyebe ang balat, at namangha sa kagandahan ng kanyang katawan. Gayunpaman, hindi masyadong tumingin si Lance at hindi nagpakita ng anumang kasamaan. Mata, si Lance ay hindi masyadong nag-aalinlangan. Baka masakit, tiisin mo. Tinusok ni Lance ang isang karayom. Napasigaw talaga si Sally Brown sa sakit. Tumayo si Wendy sa gilid ng nakakatakot na pakiramdam na may tumutusok na karayom na ganito katagal mula sa pusod ni Sally. Natakot si Wendy, hindi ako nang ahas na tumingin, gusto kong lumabas.
Si Sally ay abala sa pagdarasal, Sister Wendy huwag kang pumunta. Og. Okay. Ipinagpatuloy ni Lance ang pangalawang pilak na karayom, at bigla na lang, ang buong dibdib at tiyan ni Sally Brown ay natatakpan ng pilak na karayom. At ang lahat ng balat ni Sally Brown ay nasusunog, na para bang ito ay napakainit, at hinawakan ng mahigpit ni Wendy ang kamay ni Sally Brown. Sa ibaba, si Kent Brown ay hindi kapani-pani walang kinakabahan, kahit na umiinom ito ng tsaa, ngunit nagambala pa rin. Ngumiti si Menglun, huwag kang mag-alala, pambihira ang acupuncture technique ni Lance. Mukhang nakatadhana si Sally na magkaroon ng isang maharlika. Oo, nagre-recruit lang ako ng bodyguard, pero hindi ko ine-expect na divine doctor din pala siya, hehehehe. Napangiti si Kent Brown. Ngunit sumigaw si Menglun, marunong pa nga siya ng martial arts. 107. Sinabi ni Kent Brown, hindi lamang siya, ngunit siya rin ay napakalakas, kahit papaano, si Tim Blake, ang anak ni Larry Blake, ang deputy head ng tatlong malalaking irregular na puwersa ng Windcloud Hall ng London City, ay hindi makakapantay para sa Lance. Sa panayam ng bodyguard noong panahong iyon, binyantaan pa ako ni Tim Blake, at binugbog siya ni Lance. Ang Tim Blake na iyon, na isa ring sikat na henyo na eksperto ng Windcloud Hall kung tutuusin, tila si Lance ay talagang may kakayahang magsulat at martial arts. Ngunit ang kanyang kasaysayan, hindi niya ito isiniwalat. Naisip ito ni Kent Brown at sinabing, wala rin siyang gaanong nasabi sa akin, sinabi lang niya na isa siyang outcast na anak na pinaalis sa kanyang pamilya. Tumawa si Menglun. Ito ay isang kasinungalingan, sa kanyang medical at martial arts skills, patulsikan siya ng pamilyang iyon. Ay, oo nga pala. Ayaw niya lang sabihin ang totoo, konting perfunctory remarks lang, pero hindi na ako magtatanong kung ayaw niya. Nabanggit din niya ang kanyang tiyuhin, na isang mapaghimala na doktor na walang alam sa mundo, ngunit wala akong maisip na kung sino ang tama, isang misteryosong tao. Ngunit mayroon akong pakiramdam na walang mali siya sa loob niya. Sa silid, si Sally Brown ay pawis na pawis. Gaano katagal? Tanong ni Sally Brown, naramdaman niya ang init na nagmumula sa bawat butas ng kanyang katawan. Sinabi ni Lance, tiisin mo lang ako sa loob ng 10 minuto, malapit na ang oras. 10 minuto pa, malapit na akong masunog. Naku, wag kang mag-alala miss, the more you feel burning up, it means the better the effect. Once if you feel like you can't burn up one day, then wala na akong magagawa, ibig sabihin ang lamig ng sakit. Nakapasok na sa bone marrow, buti na lang at may tutulong sa iyo mula pa noong bata ka pa, kung hindi, hindi ka na makagalaw ngayon. Tandaan ang website na. Sa kabilang banda, sinabi ni Wendy, walang gaanong naitulong ang lolo ko sa kanyang kalusugan, gumamit lang siya ng ilang napakamahal na halamang gamot at pinakuluan ang mga ito para maligo siya minsan sa isang buwan. Alam mo ba ang halaga ng mga halamang iyon na binabad niya isang beses sa isang buwan? 20 milyon. Ang dahilan kung bakit siya naging matatag ngayon nang walang mga seizure ay natambakan ng pera. Bawat buwan, 20 milyon ang naabot sa ilalim, ang isang taon ay 240 milyon, hindi nakakagulat na si Kent Brown ay desperadong nagsisikap na kumita ng pera, ngunit talagang nasusunog din ang pera. Mga tao, paano sila makakaligtas hanggang ngayon? Kapag tumama ang malamig na sakit, bawat butas ng katawan ay naglalabas ng malamig na hangin, parang aircon vent, paano ito matiis? Habang tinitiis ni Sally Brown ang init, nagtanong siya, kailangan ko bang ibabad ang mga mamahaling potion na iyon pagkatapos? Sinabi ni Lance, pinapalamig kita ngayon, sa totoo lang ito ay parehong prinsipyo ng mga mamahaling herbal na paliga na iyong iniinom. Gayunpaman, pinakamainam kung magbabad ka, malinaw na ito ay lubhang kapakipakinabang sa iyo, kaya bakit hindi? Kung gayon ang tatay ko ay hindi na kailangang magtrabaho para kumita muli. Nadismaya si Sally, gustong-gusto niyang makasama ang kanyang ama araw-araw. Hindi mo na kailangang mamatay ngayon, marami pang oras para makasama ang iyong ama sa hinaharap. At saka, hindi ba may 30% akong tsansa na mapagaling ka, baka sakaling swertehin kita at mapagaling ka.
Ngumiti si Lance Damon. Tumingin si Sally Brown kay Lance nang may pasasalamat, biglang naramdaman na si Lance ay hindi na mapahamak. Hindi napigilan ni Sally Brown na sabihin, Lance, halatang may napakahusay kang kakayahan, bakit pinili mong maging isang masamang binata at gawin ang mga walang hiyang bagay na iyon, kung hindi, gaano kaganda? Hahaha, miss, tama na. Hinugot ni Lance ang karayom ni Sally Brown. Si Sally Brown ay abala sa pagbangon, pakiramdam na puno ng init ang kanyang katawan, gaano man karaming damit ang suot niya noon, parang ang lamig ng kanyang katawan, kahit sa kalagitnaan ng tag-araw, hindi siya pinawisan kahit isang patak. At ngayon, ito ang unang beses na pinagpawisan siya ng husto, ang unang pagkakataon na nakaramdam ng init ang kanyang katawan. Ate Sally, mag-shower ka na. Mabuti. At iniligpit ni Lance ang mga pilak na karayom at sinabing, lalabas muna ako. Nang bumaba si Lance, si Kent Brown at Meng Lun ay abala sa pagtayo para magtanong kung kumusta ang mga bagay-bagay. Naku, huwag kang mag-alala, kahit isang buwan o dalawa, walang iba ang pakiramdam ng katawan ni Miss sa isang normal na tao. Pero, narinig ko na kung anong uri ng gayuma ang binabad niya buwan-buwan, I think it's quite beneficial, if there are condition, hindi ito masisira. Tumango si Kent Brown, syempre, lalaban ako hanggang kamatayan para mabawi ang pera na iyon. Lance Damon, nahihirapan ka. Bahala ka, itaas mo ang iyong kamay. Sabi ni Kent Brown, yan, Lance Damon, kinuha lang kita bilang bodyguard noon, kaya babayaran kita ng 100,000 sa isang buwan, ngayon kung 100,000 pa, mapapahiya ako sa sarili ko, bibigyan kita. 1,000,000 sa isang buwan. Ngunit tumawa si Lance, Uncle Kent, nandito ako para maging bodyguard, para sa pagtrato sa babae, taas lang ng kamay. Pero paano ko, ngayon lang sinabi ni Uncle Meng na with your medical skills, if you were to become a rich man's personal doctor, you'd at least earn millions, if not 10 millions, per month. Sige, Uncle Kent, anong klaseng private doctor na ba ako? Dahil nasa bodyguard industry na ako, kailangan kong maging loyal dito, sige, itigil na natin ang pag-uusap at kumain ng hapunan. Nadamay si Kent Brown na nagkasala, ngunit si Lance ay hindi isang taong nagbigay ng malaking timbang sa pera, at bukod pa, gusto ni Sally Brown ng napakaraming pera na maubos bawat buwan. Bumaba si Sally pagkatapos ng kanyang shower, refreshed at masaya na kumain ng hapunan kasama ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, muntik nang magmungkahi sina Meng Lun at Wendy na umalis, at inihatid sila ng ama at anak ni Kent Brown palabas. Pagkatapos umalis sa bahay ni Kent Brown, si Wendy ay nagmaneho, si Meng Lun ay umupo sa likurang upuan at ngumiti, Chi, ano ang tingin mo kay Lance bilang isang tao? Sabi ni Meng Wendy, talagang mataas ang medical skill, lolo hindi ka man lang kapantay sa kanya. Oo, ang aking mga kasanayang medikal ay talagang mas mababa kaysa sa kanya, handa akong yumukod sa kanya. Gayunpaman, hindi iyon ang sinasabi ko, ano ang tingin mo kay Lance bilang isang tao? Tila naintindihan ni Wendy ang gustong sabihin ni Lolo at ngumiti, napakabuti, bata at nangangako. Tumawa si Meng Lun, maganda kung si Lance ay maaaring maging apo ko, ano sa palagay mo, Kiki? Lolo, pwede ba tayong tumigil sa pagbibiro? Si Wendy ay abala sa kaba. Kiki, hindi nagbibiro si Lolo, seryoso si Lolo. Lolo, huwag mong sabihin ang mga bagay na iyon sa hinaharap. Tila lumalaban si Wendy. Di ba sabi mo mabait siya? Napakataas ng medical skills, nahihigitin nila ako ng lolo mo, saan ka makakahanap na mas hihigit sa kanya? Naalala ni Wendy ang isang tao sa kanyang isipan, isang lalaking nakaitim na hindi alam ang kanyang hitsura, ngunit lagi niyang tatandaan ang mainit na yakap na iyon. Ang mga sulok ng bibig ni Wendy ay bumuka at ngumiti, ganyan ang pakiramdam mo, hindi ko nararamdaman iyon. Hindi gaanong nagsalita si Meng Lun, sa madaling salita, naramdaman niya na si Lance ay isang napakahalagang talento, sayang kung makaligtaan ito. Sa sandaling ito, sa isang villa na hindi kalayuan sa bahay ni Sally Brown, si Zayden ay nakaupo sa sala, patuloy na humihit-hit ng sigarilyo.
Hindi nagtagal, pumasok ang isa sa mga tauhan niya. 108. Kuya Zayden, natagpuan na ang itim na nunal. Lumingon si Zayden at nakita ang nunal na nakatayo doon na may takot sa mukha. Ipinadala niya ang nunal sa ospital ngayon para patayin ang asawa ni Leona Dali, ngunit hindi niya inaasahan na nawawala hanggang ngayon. Mole, marunong ka pa ring bumalik, konting bagay lang na ganito hindi mo na magagawa, paano mo ako susen Zayden, saan ka ba nagpunta kaninang hapon? Galit na tanong ni Zayden. Abala ang itim na nunal, Kuya Zayden, nagpunta nga ako sa ospital ng tanghali para maging asawa ni Leona, pero who knows, hindi ko pa nakumpirma ang pagkamatay ng asawa ni Leona, bigla akong nakita ng isang binata, kumatok ang binatang iyon. Lumabas ako, dinala ako sa isang eskinita, pinilit akong magtanong ng ilang bagay, at pagkatapos ay itinapon ako sa imburnal, wala akong malay hanggang sa gabi. Ay knockout ka. Sa lakas mo, ganun ba kadaling ma-knockout? Kumunat ang noo ni Zayden. Kuya Zayden, kung magsisinungaling ako sa iyo, ang langit ay tatama sa 5 kulog. Tinanong ni Zayden, ano ang sinabi mo nang kinulong ka ng lalaking iyon? Kinilig ang itim na nunal, ako, Zayden, pasensya na, sinabi ko sa iyo ang lahat. So, na-pressure ka na sabihin kahit sa akin. Maawa naman si Zayden. Basura. Idiniin ni Zayden ang sigarilyo sa kanyang kamay sa mukha ng nunal, at ang nunal ay hindi nang ahas na lumaban, hinayaan ang sigarilyong masunog. Ang 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Tumingin si Zayden sa isa pa niyang tauhan, na tinatawag na Dingley. Sinabi ni Dingley, Kuya Zayden, hindi nagsisinungaling ang nunal, ngunit natagpuan ko na ang taong naghagis ng nunal sa imburnal. Sino ito? Matigas ang mukha ni Zayden. Sinabi ni Dingley, ito ang parehong brat na nakialam kagabi at nagligtas sa asawa ni Leona Dali mula sa paggising. Hinahanap din namin siya, ngunit hindi namin inaasahan na muli siyang lalabas sa ospital ngayong hapon. 1 beses muli nitong iniligtas ang asawa ni Leona Dali at itinapon ang nunal sa imburnal, ang batang sumisira sa ating mag-anden kapalaran 2 pagkatapos ng 3 magkakasunod. Ano ang pangalan niya? Medyo paus ang boses ni Zayden habang nagtatanong. Ang kanyang pangalan ay Lance, siya ay isang estudyante sa Palanan High School, kasalukuyang isang campus bodyguard para sa anak na babae ng isang lokal na negosyante, si Kent Brown, siya ay lubos na sanay sa medical na singing, at narinig ko na siya ay may kaunting kaalaman sa martial arts. Galit na sinabi ni Zayden, ano ba, ang lakas ng loob mong makialam sa aking negosyo, hanapin siya para sa akin. Sinabi ni Dingley, hindi na kailangang hanapin siya, na ang tahanan ni Kent Brown ay narito, parehong lugar ng villa, hindi na kailangang maglakad ng 10 minuto papunta doon. Natigilan si Zayden, hindi niya inaasahan na ganoon pala kalapit ang tirahan ng makulit na batang iyon. Sinabi ni Zayden, ang pagkatalo ng Dark Warrior ay hindi mahahanap sa ilang sandali, gusto kong patayin ang asawa ni Leona Dali upang ilabas muna ang aking galit, ngunit hindi ko inaasahan na ang batang ito ay sumire sa aking mag-anden kapalaran ng 2 beses na magkasunod, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Dingley, magsama ka ng ilang kapatid at pumunta ka sa bahay ni Kent Brown ngayon at pilayin sila. Oo. Sa bahay ni Kent Brown, naliligo si Lance. At si Kent Brown at ang kanyang anak na babae ay nanunood ng TV at nakikipag-chat. Dahil hindi na kailangang mamatay si Sally Brown, kahit na hindi siya mapagaling, maaari pa rin siyang mabuhay hanggang 80 taong gulang, kaya ang mag-ama ay nasa isang napaka-mag-anden kalooban. Maya-maya lang ay may kumakalas na tunog mula sa labas, parang sinipa ang bakal na pinto ng villa. Anong nangyayari? Lalabas ako at titingnan. Abala si Auntie Mina at lumabas. Gayunpaman, sa sandaling marating ni Auntie Mina ang pasukan ng bulwagan, ang katawan ni Auntie Mina ay biglang lumipad paatras, na parang may sumipa sa kanya. Ang katawan ni Auntie Mina ay lumipad pababa sa cabinet ng alak ng restaurant na may malakas na kalabog, natamba ito, at si walang malay si Mina kasabay nito, 5 mabangis na lalaki ang pumasok sa sala. Ah! Tumayo si Kent Brown, habang si Sally Brown ay sumisigaw at nawala ng masabi.
Si Kent Brown ay nanatiling matatag sa likuran niya at tumingin sa 5 lalaking pumasok, abala sa pagtatanong, sino kayo? Bakit kayo pumasok sa bahay ko? Ang 5 lalaking dumating ay si Zayden at ang 4 niyang tauhan. Malungkot ang mukha ni Zayden habang nagtanong, nasaan si Lance? Palabasin mo siya. Lance Damon. Ano ang gusto mo kay Lance? Si Zayden ay abala sa pagtatanong. Kailangan ko bang magulat pabalik sa iyo? Malamig ang tingin ni Zayden. Sa oras na ito, sinabi ng isa sa mga tauhan ni Zayden sa likuran niya, Kuya Zayden, hindi masama ang babaeng iyon, napakaganda niya. Tumingin si Zayden kay Sally Brown, na talagang isang pambansang kagandahan. Si Zayden ay hindi gustong maging mahaba-haba at direktang sinabi, alisin mo siya. Hehe, mabuti. Naglakad ang matangkad na lalaki patungo kay Kent Brown. Mapilit na sinabi ni Kent Brown, huwag kang lalapit. Niyakap ng mahigpit si Sally Brown sa likod niya. Ngumiti ang matangkad na lalaki na iyon hey Ellie at naglakad patungo kay Sally Brown at sinabing, bihira kang makita ni Zayden, ang swerte mo. Sa sandaling ito, isang libro ang biglang lumipad pababa mula sa itaas. Pa! Tinamaan ng libro ang likod ng ulo ng matangkad na lalaki na gustong kunin si Sally Brown, at ang matangkad na lalaking iyon ay bumagsak na may mahinang boses. Agad na tiningnan ni Zayden at ng kanyang mga tauhan ang ikalawang palapag ng bilya, at nakita ko ang isang kabataang nakatayo sa rehas ng Hag Zayden sa ikalawang palapag. Galit na galit si Lance na nahanap na niya ang kanyang daan pauwi at napakabukas at nasa ibabaw ng barko, mas galit na galit kaysa noong panahong nagpadala si Larry Blake ng isang tao. Dirdiretsong bumaba si Lance mula sa ikalawang palapag at tumayo sa sala. Nang makita ni Sally Brown at ng kanyang anak na babae si Lance, nakaramdam sila ng kaligtasan, na parang hindi na sila natatakot. Tumitig si Zayden sa mga mata ni Lance at nagtanong na may mabangis na mukha, ikaw ba si Lance? Malamig din ang mukha ni Lance at sinabing, oo, ako nga, ngunit hinding-hindi kita pakakawalan ngayon kahit sino ka pa. Nanangahas na aktibong pukawin ako. Ngumiti si Zayden na may galit na mukha, totoo na ang bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa isang tigre, kahit na ayaw mong malaman, kailangan ko pa ring sabihin sa iyo, ang pangalan ko ay Zayden. Lance, alam mo ba why I'm looking for you today? You're the one minding your own business, kahit gaano ka pa kamiserable ngayon, you're asking for it. Narinig ni Lance na ibigay niya ang kanyang pangalan, at agad niyang nalaman kung ano ang kanilang hinahabol. Malamang na si Lance ang nagligtas sa asawa ni Leona Dali at nagalit si Zayden sa kanya, kaya nahanap niya ang lugar na ito para balikan siya. Nang makita na si Sally Brown ay maganda at gustong ilayo si Sally Brown, alam ba nila na mahina si Sally Brown at gusto nang huminto sa pakikipagtalik, syempre, hindi iyon ang punto ay nasusunog si Lance. Wala akong pakialam kung anong klaseng bullet o cannonball ka, binibigyan kita ng dalawang pagpipilian, una, lumuhod at yumuko ng 50 beses sa takot kong ginang at amo para aminin ang iyong mga pagkakamali, pagkatapos ay umalis. Pangalawa, ako. Pipilipitin ang iyong mga paa at pagkatapos ay itatapon ko. Narinig ni Zayden na sinabi ito ni Lance, ang kanyang puso ay nagkikimkim ng apoy, ang kanyang ama at kapatid ay nawasak, hindi mahanap ang pagkatalo ng Dark Warrior upang maghiganti, ang kanyang puso ay nagngangalit na, kaya hinanap niya si Lance upang maibulalas. Ang kanyang galit, hindi inaasahan, Lance ay napakahigpit, ang depresyon ng puso ay hindi pa nailalabas, ngunit nagdaragdag din ng apoy sa apoy. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, sinabi ni Zayden, Dingley, umakyat ka at pilipitin ang kanyang mga binti, ayokong makakita ng mayabang na nakatayo sa harapan ko at nakikipag-usap sa akin. Oo. Napabalikwa si Dingley sa pwesto, at ang kanyang buong katawan ay lumipad patungo kay Lance na parang isda na tumatalon sa pintuan ng dragon. 109. Nagulat si Lance, ang lalaking ito na tinatawag na Dingley ay tila hindi mahina, kahit na mas malakas kaysa sa sinumang nakalaban ni Lance. Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito sapat sa harap ni Lance.
Sa kanyang galit, walang intensyon si Lance na makipag-away sa kanya at dumiretso siya, hindi nakita kung paano ito gagawin ni Lance, at sa isang kisap mata, hinawakan niya si Dingley na, hindi man lang nakalapit. Kaching! Ah! Si Dingley ay sumigaw, hindi man lang naiintindihan na ang kanyang mga binti ay mahigpit na nakayuko. Inihagis ni Lance si Dingley kay Zayden matapos niyang mabali ang kanyang mga paa, at sinabing, ikaw ba ang susunod? Nanginginig ang katawan ni Zayden habang nakatingin sa nakabaluktot na mga binti ni Dingley. Nakita ni Kent Brown kung gaano kalakas si Lance at labis siyang nabuhayan ng loob, ngayon lang siya nag-alala na hindi matalo ni Lance ang kabilang panig, dahil ang pagharap sa mayabang na momentum na iyon nang pumasok siya sa bahay ay natakot siya hanggang sa mamatay. Sally Brown tumingin sa likod ni Lance at biglang naramdaman na si Lance ay napakatapang, at ang dati niyang imahe ng masamang binata ni Lance ay biglang nabaligtad. Hindi lang nakita ni Zayden kung paano bumaril si Lance, kaya nakaramdam siya ng malalim na pag-iingat sa sandaling ito. Bamulong ang nunal na iyon, Kuya Zayden, ngayon naniniwala ka na, nasabi ko na na-eksperto siya, madaling mabali ang mga binti ni Kuya Lay, kahit hindi mo pa kaya kalimutan mo na, tutal, dumating ka. Back to find a defeated Red Dust to protect your revenge, masungit lang siyang tao, hindi karapat dapat makipaglaban ng ganyan Nanlamig ang mukha ni Zayden at galit na sinabi niya, sa tingin mo ba mas mababa ako sa kanya? Unang website Zayden, forget I said anything, you continue. Nanginginig ang katawan ng itim na nunal. Nanginig ang mga kalamnan sa mukha ni Zayden at sinabing, Lance, ituring mo akong minamaliit ka, ngunit isa ka talagang master. Ngumuso si Lance, hindi ko na kailangan, dahil hindi kita kailanman inilagay sa aking mga mata. Lubhang nagalit si Zayden, ngunit hindi siya siguradong mananalo, at tama ang nunal, hindi sulit ang pag-aaksaya ng enerhiya sa pakikipaglaban kay Lance, ang paghahanap ng pagkatalo upang ipaghiganti ang Dark Warrior ang pinakamahalagang bagay. Lance, ang layunin ng aking pagbabalik sa pagkakataong ito ay upang mahanap ang Dark Warrior, kaya hindi pa kita lalabanan, ngunit tandaan, huwag kang makialam sa aking pakikialam, o wala akong pakialam na labanan ka hanggang sa huli. Malamig na sabi ni Zayden. Tumaas ang kilay ng espada ni Lance at sinabing, gusto mo bang umalis ng ganoon kadali? Ito ba ay isang lugar kung saan maaari kang pumunta at pumunta sa gusto mo? Ang nunal ay abala sa pagtatanong, so what do you want? Lumuhod, humingi ng tawad, at yumuko ng 100 beses. Malamig ang mukha ni Zayden, na pagpasyahan niyang huwag munang makipag-away kay Lance pansamantala, iniwan ang kanyang lakas upang mahanap ang pagkatalo ng Dark Warrior, ngunit hindi niya inaasahan na ang Lance na ito ay hindi nagpapasalamat. Lance, huwag kang magdadalawang isip, nahirapan akong magdesisyon na huwag ka munang kalabanan. Umungol si Zayden. Ngumuso si Lance na may pang-aalipusta, mahirap magdesisyon na huwag akong kalabanan. Katawa-tawa. Kailangan ko bang magmakaawa sa iyo na huwag mo akong awayin? Halika, kung gusto mo akong awayin o hindi, wala akong pakialam, don't make me say it 3 times, kung gusto mong umalis, lumuhod ka at yumuko ng 100 beses. Itapon ka pagkatapos kung mabali ang iyong mga binti, ang iyong pinili. Galit na galit si Zayden. Lance, pinilit mo akong gawin ito. Nanghihinayang sinabi ni Lance, sa iyo lang, hindi ka karapat-dapat para sa akin na pilitin ito. Malamig ang tingin ni Zayden, na para bang siya ay gumawa ng isang pamatay na hiling, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, ako, si Zayden, ngayon ang aking mga mahal sa buhay ay kagagaling lang. Harm, ipinapayo ko sa iyo na huwag kitilin ang iyong sariling buhay. Hey! Ang pagpatay sa iyong mga mahal sa buhay ay wala sa akin, si Li Qingyuan at ang kanyang mga anak, maraming mga gawa ng kawalang katarungan ang haantong sa kanilang sariling kamatayan, karapat-dapat sila. Napasigaw si Zayden sa galit, sa orihinal na si Lance ay hindi niya kaaway, isang ilong tao lamang, nang makitang hindi mahina ang martial arts ni Lance, naisip ni Zayden na hindi pa ngayon ang tamang oras para magkaroon ng isa pang kaaway nito.
level. Gayunpaman, hindi man lang alam ni Lance kung paano sasamantalahin ang sitwasyon. Bukod pa rito, ngayong narinig niya na sinabi ni Lance na karapat-dapat ito sa kanyang ama at kapatid, ang apoy sa loob ni Zayden ay ganap na nag-apoy, agad na tinatrato si Lance bilang isang kaaway. Lance, kung hindi kita papatayin ngayon, paano ko haharapin ang aking ama at kapatid na hindi kayang alagaan ang kanilang sarili? Namumula ang mga mata ni Zayden, at tumingin siya kina Kent Brown at ama ni Sally Brown at anak na babae at sinabi sa pamamagitan ng clenched ngipin, wala sa inyo ay makatakas. Nagpasya si Zayden na pumatay, kaya natural na papatayin niya ang lahat at aalisin ang ebidensya, na walang iiwan na buhay. Nang makita ni Kent Brown ang nakamamatay na tingin ni Zayden, nang inig ang kanyang katawan at kinakabahan siyang tumingin kay Lance. Si Lance, gayunpaman, ay hindi nakaramdam ng kahit katiting na takot sa nakamamatay na tingin ni Zayden at ninisyon, baka sakali na hindi mo magawa. Mamatay. Si Zayden ay pumatay kay Lance. Ten-finger mad dragon. Naabot ni Zayden si Lance sa isang iglap, ang kanyang mga kamay ay parang 9-in white bone claws, bawat daliri ay sapat na upang tumago sa katawan ni Lance. Itinaas ni Lance ang dalawang daliri at bumaril ng napakabilis na halos imposibleng makita ng mata, sabay turo sa dibdib ng 10 daliri na si Zayden. Bang! Ang dibdib ni Zayden, na para bang siya ay binaril, ay agad na tumusok sa isang butas, at isang dagwang ambon ay lumipad palabas sa kanyang likod ng may putok. Ito ang sariling martial art na ginawa ni Lance, ang yin yang finger, at ito ang unang beses na ginamit niya ito nang dumating siya sa mundong ito. Ang yin yang finger ni Lance, kapag umabot ito sa malalim na antas, ay lubos na makakasakit ng mga tao sa himpapawid, at ngayon ay hindi pa ito magawa ni Lance sa himpapawid, ngunit ang kapangyarihan ay nakikita na. Doon ay nagayos si Zayden, hindi gumagalaw, pakiramdam niya ay ganap na hindi makagalaw at namamanhid ang kanyang itaas na bahagi ng katawan, may kirot sa kanyang dibdib, parang may kung anong tumago sa kanyang katawan, may butas pa rin sa kanyang likod, malamig ang ihip ng hangin sa kanyang katawan. Katawan. Ang sipa ni Lance ay lumipad palabas at sinipa si Zayden sa pintuan ng bulwagan. Nakakatawa na naglakas loob siyang magbitaw ng mga ligaw na salita para patayin ang pamilya ni Kent Brown kahit nakasama ang dalawang ito, ngunit ngayon ay maswerte siyang natutunan ang daliri ng yin at yang ni Lance. Si Black Mole at ang iba pang 3 maliliit na kapatid ay nataranta at tumalon sa gilid ni Zayden. Kuya Zayden, ayos ka lang? Abala si Mole sa pagtatanong. Maraming dugo ang nawala kay Zayden, parang nabaril. Isa pa. Binaril, kasuklam-suklam, gamit ang baril. Medyo nanlumo si Lance na tinawag siyang baril para sa napakataas at makapangyarihang daliring yin-yang. Gayunpaman, walang inhustisya na hinayaan ang kanyang daliring yin at yang, ito ay talagang katulad ng pagbaril, paglalagay ng isang butas. Sa pamamagitan ng katawan ng isang tao, at kung ito ay tumama sa ulo, ang ulo ay kailangang butas din. Lumapit si Lance kay Zayden, tinapakan ang dibdib ni Zayden at sinabing, Zayden, hindi kita pinatay sa pagkakataong ito dahil gusto kong magreporma ka, sa palagay ko naiintindihan mo ang sinasabi ko, umalis ka dito, kung guguluhin mo ulit ako, siguradong hindi ka magiging maswerte. Pakiramdam ni Zayden ay namamanhid ang kanyang buong katawan, hindi man lang siya makapagsalita gamit ang kanyang bibig, ngunit ang takot sa loob niya ay nakasulat na sa kanyang mukha. Siyempre, inisip din ni Zayden na siya ay binaril, ngunit upang hindi pansinin ang kanyang 10 daliri na baliw na dragon at madaling tumagos sa kanya, sapat na iyon para sabihin ang lahat. 110. Mabilis na kinuha si Zayden ang kanyang mga tauhan. Si Lance ay abala sa paglalakad papasok ng bahay upang makita ang walang malay na si Auntie Mina, buti na lang at walang malubhang problema, binigyan siya ni Lance ng ilang acupressure point at pagkatapos ay hiniling kay Zayden na tulungan siyang magpahinga sa kanyang silid. Tumibok ang puso ni Kent Brown, babalik ba ang gang na ito? Humingi ng paumanhin si Lance, Tito Kent, pasensya na kung nadala ko kayo sa gulo, narito sila para hanapin ako. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi na dapat magkaroon ng lakas ng loob si Zayden na guluhin akong muli, maliban kung siya ay hindi talaga takot sa kamatayan.
Tinanong ni Sally Brown, may baril ka ba? Ang mukha ni Sally Brown ay tila medyo nadismaya dahil pakiramdam niya ay hindi natalo ni Lance si Zayden sa pamamagitan ng puwersa, ngunit sa pamamagitan ng isang baril, kaya bigla niyang naramdaman na si Lance ay hindi makapangyarihan sa lahat at hindi kasing lakas ng inaakala niya. Tumingin si Lance kay Sally Brown at tila nakakita ng bakas ng pagkabigo sa kanyang mga mata, at agad na naunawaan ni Lance ang iniisip ni Sally Brown. Ngumiti si Lance at sinabing, hindi ba medyo nabigo si Miss? Walang kamalay-malay na tumango si Sally Brown at sinabing, siguro kahit kaunti lang, ang pag-asa sa baril ay hindi nangangahulugan na natalo mo ang taong iyon. Si Kent Brown ay abala sa pagsasabing, Sally, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, kahit na gumamit ka ng baril, hindi ito isang bagay na maaaring tamaan ng isang ordinaryong tao. Ang katotohanan na nagawang tamaan ni Lance Damon na si Zayden ay nagpapakita na ng kanyang lakas. Oh! Si Sally Brown ay walang magawa ngunit siya ay medyo nabigo sa loob. Tumingin si Kent Brown kay Lance at ngumiti, words, don't mind, it's fine, it's a skill na kayang talunin ang isang tao gamit ang baril. Hahaha. Tumawa si Lance. Anong tinatawa-tawa mo? Tanong ni Sally Brown. Sabi ni Lance, Miss, pakisuyong tingnan mong mabuti. Itinaas ni Lance ang dalawa pang daliri, pagkatapos ay mabilis na iniklik ang mga ito sa dingding. Isang hindi nakikitang daloy ng hangin ang lumabas mula sa dulo ng kanyang mga daliri. Swoosh! Ang makapal na pader ay agad na tinusok sa isang butas, syempre, isang maliit na butas ng ilang sentimetro, kung saan makikita mo sa labas. Ha! Parehong nagulat sina Kent Brown at Sally Brown. Sinabi ni Lance, Miss, okay lang na maliitin mo ako, ngunit mangyaring huwag mong maliitin ang sarili kong martial art, ang yin-yang finger. Hindi ako gumamit ng baril, ginamit ko ang aking chi, pinalapot sa aking Zaydentian, at pagkatapos ay sa pamamagitan ng aking mga daliri, hinampas ko ang dingding. Miss, natatakot ako na ang iyong tinatawag na sibat ay hindi maaaring tumago sa dingding na ito, tama? Paano ito maihahambing sa aking yin-yang daliri? Sina Kent Brown at Sally Brown ay tumingin kay Lance ng walang kapantay na kaba, lumabas na hindi ito may baril, ngunit may chi bagaman hindi nila naiintindihan kung ano iyon chi. Matapos malaman ni Sally Brown na si Lance ay hindi gumagamit ng baril, ang kabiguan na naramdaman niya kay Lance ay natangay, at sa halip, lalo siyang humanga sa lakas ni Lance. Ngumiti si Kent Brown, Sally, malinaw na sa pagkakataong ito, ang isang daliri ay maaaring dumaan sa isang pader, at ang kapangyarihan nito ay higit pa kaysa sa baril, ang martial art na ito ay napakalakas. Ma'am! Sunod-sunod na tumango si Sally Brown sa kanyang ulo. Sinabi ni Lance, Mali, hindi na ako malakas ngayon, kalimutan mo na, hindi ko maintindihan kahit sabihin ko pa sa inyo. Ang lakas ni Lance ngayon ay hindi maihahambing sa nakaraan, ang labis na pagsasalita ay magiging luha, paghihinalaan pa rin siya na kunwari ay nagkukumpara, kaya mas mabuting huwag na lang magsalita. Umakyat si Lance, umaasang hindi na siya guguluhin ni Zayden, o kung hindi, si Lance ay kailangang mag-transform sa isang taunang Dark Warrior at sirain siya. Ngayong gabi, ang yin-yang finger ni Lance ay tumusok sa kanyang katawan, ngunit hindi nito nasugatan ang kanyang mga panloob na organo, na sinadya sa bahagi ni Lance. Una, ayaw ni Lance na pumatay ng sinuman sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, na ginawa siyang isang mamamatay tao para sa kapakanan ng isang Zayden ay hindi katumbas ng halaga. Pangalawa, ito ang tahanan ni Kent Brown, ang pagpatay dito ay tiyak na magdadala ng gulo kay Kent Brown. Gayunpaman, hindi sigurado si Lance na malalaman ni Zayden ang gagawin, kung sakaling hindi niya alam kung paano kumilos muli at hindi nagpapasalamat kay Kent. Magiging mahirap para kay Lance na gawin ito kahit na ginawa ito ng Morning Glory o Sally Brown, at maaari lamang siyang umasa na alam niya ang kanyang bahagi. Bumalik si Lance sa kanyang silid at nakitang nakaon ang kanyang computer. Uy, hindi ko binuksan, bakit nakaon ang computer? Lumapit si Lance sa computer, at nakita ang isang TXT file na nakabukas sa desktop, may ilang linya sa file. Dark Warrior? Lumabas ka dito?
Alam kong ikaw yan, huwag kang magpanggap. Dark Warrior, ano ang ginagawa mo? Nagpunta ka ba sa isa pang misyon ng hustisya? Isang talo? Lumabas ka? Ako ang iyong matalinong tao, ayaw mo ba ng isang matalinong tao? Nakita ni Lance ang text sa computer at naalala, bago niya hindi maintindihan ang computer, akala niya ay may isang matalinong tao sa loob ng computer, kaya tinanong niya ang matalinong tao para sa address ng bahay ni Sean Lee, ngunit hindi niya ginawa. Isipin na ang kabilang partido ay isang hacker. Ngayon alam na ni Lance kung ano ang isang hacker, kaya, ilantad ang kanyang sarili, kung ang hacker na ito ay nagulat sa kanya, hindi ba siya matatapos? Agad na nag-type si Lance, nandito ako. Dark Warrior? Dumating ka na? Hindi? Kent Brown? Dumating ka na. Agad na lumabas ang computer kasama ang text na nai-type ng hacker. Biglang nakaramdam ng takot si Lance, ngunit talagang sinabi niya ang pangalan ni Kent Brown. Paano mo nalaman? Tanong ni Lance. Ako ay isang matalinong tao, alam ko ang lahat. Sige. Alam ko na hacker ka. Well, if you know I'm a hacker, why are you asking? I went through your IP address and instantly confirmed the address, the Willow Pervert Ming's house. Your other identity is a defeat of red dust, hahaha. Nakaramdam ng pananakot si Lance at nag-type, kung maglakas loob kang sabihin kahit kanino, wala akong pakialam na lipulin ka. Tinulungan kita at pinagbantaan mo ako na papatayin mo ako, napakawalang puso mo. Tsaka kilala mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung saan ako nakatira? Natigilan si Lance, oo, hindi siya hacker. Saan niya nalaman kung sino ang kabilang partido, lalaki o babae, malaki o maliit, wala, at pananakot sa kanila, ito ay katawa-tawa. Anong gusto mo? Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin, gusto ko lang sabihin, sige gagawin ko nang walang pag-aalala, pwede kang magtanong sa akin ng kahit anong gusto mong malaman sa hinaharap, bibigyan kita ng teknikal. Suporta, upang ang aking mga kasanayan sa pag-hack, ay magkaroon din ng lugar upang maglaro. Ito ang aking ek, idagdag mo ako. Pero, okay lang? Sinong hinahayaan akong maging hacker? I-hack ko agad para sa'yo. Hoy, nahanap ko, may mataas na ranking ek na tinatawag na ******, nahack ko siya, ibigay mo. Sa loob ng ilang minuto, nakakuha ang kabilang partido ng ek para kay Lance at nag-login sa computer ni Lance. Sige, magkaibigan na tayo, mag-chat tayo. Pagkatapos sabihin iyon, ang maliit na hacker na kagandahan sa kabilang panig ay tumigil sa pag-hack sa computer ni Lance at nagpadala ng mensahe kay Lance. Pinindot ito ni Lance at nakita niya na ang avatar ng kabilang partido ay isang baboy na may salamin. Tanong ni Lance, baboy ka? Ikaw ang baboy. Nagpadala ng galit na ekspresyon ang kabilang partido. Si Lance ay nag-type ng napakabagal at talagang hindi interesado sa pakikipag-chat, kaya huminto lang siya sa pag-type at wala pa ring kakilala. Hoy, nasaan ang lalaki? Hindi na nag-uusap muli. Ang kabilang panig ay nagpadala ng ilang sunod-sunod na mensahe, ang hacker na maliit na kagandahang iyon ay labis na nalulumbay, napaka-aktibo niya upang magbigay ng numero kay Lance. Sinabi ni Lance na hindi kinuha din niya ang inisyatiba upang magnakaw ng isa para sa kanya, ngunit kinuha din ang inisyatiba upang idagdag siya, kumuha ng inisyatiba upang magpadala sa kanya ng isang mensahe, siya ay kaya aktibo, Lance ngunit hindi pa rin nagbibigay ng isang campaign tungkol sa kanya. What they doing, keep on doing that.